for DJ Rocky's Secret Files. Sobrang sakit sa isang ina. Makita na umiiyak yung anak niya dahil walang gatas. Walang kwentang ina. Walang kwentang ina. Yan ang laging naririnig ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Kapag nalalaman nila yung ginawa ko, ibabahagi ko sa inyo ang secret file ko. Hindi para husgahan nyo, kundi para maintindihan ninyo. Meron akong long-time boyfriend na minahal ko ng sobra-sobra. Binigay ko sa kanya lahat-lahat. Kasi akala ko, siya na nga ang lalaki para sa akin. Pero mali ako. Niloko niya ako. Buntis na ako noon sa anak namin. Nang malaman ko na nakabuntis pala siya ng babaeng kamakailan niya lang nakilala. Halos gumuho ang mundo ko. Iyak lang ako ng iyak nun. Ni hindi ko na siya kinausap kasi nagsasama na pala sila nung babae niya. Hindi ko kaya na dalawa kami sa buhay niya. Kaya ako na yung nagparaya. Hindi na rin siya nagparamdam sa akin kahit kailan. Habang ipinagbubuntis ko yung anak ko, lagi akong iyak ng iyak. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung paano na kami ng baby ko. Wala akong magulang. Walang tutulong sa akin. Walang magga-guide sa akin kung paano siya palalakihin at paano siya aalagaan. Yung mama ko, hindi ko na nakita. Yung papa ko, nasa malayong lugar na. May sarili na ring pamilya. Ang taming kasama ko lang ay ang lola ko na 74 years old at ang lolo ko na 79 years old. Alagain na rin sila. Lumipas ang mga araw, buwan na. Nanganak na nga ako. Ang sarap-sarap sa pakiramdam maging ina. Ang sarap sa pakiramdam na may matatawag kang sayo talaga. Inalagaan ko siya sa paraang alam ko. Wala akong gatas noon. Kaya sinubukan kong bumili ng gatas sa bote. Kahit wala akong kapera-pera. Tapos, walang binigay yung ama ng anak ko kahit piso. Simula nung nabuntis ako, hanggang sa mga anak ako. Wala akong trabaho. Kasi, hindi ako makapagtrabaho, kakaanak ko lang. Wala rin akong maiwanan ng baby ko. Kasi, sina lolo tsaka lola lang ang kasama ko noon. Sobrang sakit pala, no? Yung nakikita mo yung anak mong umiiyak. Kasi sumasakit yung tiyan niya dahil
Hindi angkop sa kanya yung pinakamurang gatas na kaya kong bilhin. Nakikita ko siya basta dinedede niya na lang yung pinapainom ko sa kanya sa gutom. Siguro. Hindi ko naman alam noon kung ano bang dapat kong gawin para hindi magkasakit siya. Wala din man lang akong pampa-check up sa kanya. Hanggang siguro nasanay na siya dun sa gatas na ipinapainom ko. Alam nyo, dahil sa wala akong pera noon, mahirap lang talaga kami. Kung makikita ninyo yung kalagayan namin, maiintindihan nyo. Kaya nag-isip ako ng paraan. Naglalabada ako. Kahit kakapanganak ko lang, tumatanggap ako ng labada para lang may maipambili ako ng gatas at diaper ng anak ko. Naaawa nga ako dun sa lola ko. Kasi kahit matanda na siya, tinutulungan niya talaga ako para may pambili kami ng gatas ng bata. Ang sakit pala sa pakiramdam, no? Na nakikita mo siyang walang maayos na damit. Walang gamit na kagaya nung sa ibang baby. At nagsusugat na ang puwet dahil sa mumurahing diaper na kaya ko lang ibigay. Tuwing malapit nang maubos yung diaper niya, umiiyak na talaga ako. Kasi hindi ko na naman alam kung saan ako kukuha ng ipangda-diaper ko. At kahit naglalabada naman ako, minsan walang nagpapalaba. Nangungutang ako sa mga kaibigan ko. Pero isang kaibigan lang ang natira sa akin. Karamihan sa mga kamag-anak ko, sinisisi pa ako. Kasi matanda na daw sina lola, pero pinahihirapan ko pa. Walang nakakaintindi sa akin. Pinagchichismisan ako. Ultimo yung mga kamag-anak ko. Dagdag mo pa yung kapitbahay ko. Pero hindi ko na lang pinapansin. Kasi kailangan kong maging malakas para sa anak ko. Hanggang dumating yung araw na hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha ng pera para pambili ng pangangailangan ng anak ko. Sobrang sakit sa isang ina makita na umiiyak yung anak niya dahil walang gatas. Naranasan ko pa ngang padedehin siya sa kapitbahay kong nagpapadede noon para lang maibsan yung gutom niya. Hanggang sa isang araw, naawa na rin siguro yung isa kong pinsan. Inalok nila akong naghahanap ng maaampon yung engineer nila. Mag-asawang walang anak na babae. Mababait at gustong-gusto talagang mag-ampon. Siyempre ayoko, hindi ako pumayag nun. Katwiran ko, kahit mamalimos kami, hindi ko ibibigay yung anak ko. Pero napaka mapaglaro ng tadhana. Dumating yung araw na hindi ko kayang ipagsawalang bahala yung nangyari sa anak ko. Nagkasakit yung anak ko. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Iyak na lang din ako ng iyak. Wala kaming kapera-pera. Lahat ng nilapitan ko, walang gustong tumulong. Hanggang sa namalayan ko na lang na nandyan na pala yung amo ng pinsan ko
naaampon sa anak ko. Iyak lang ako ng iyak. Niyakap ko yung anak ko. Tapos hindi ko na siya tiningnan. Hanggang sa makaalis na sila. Inihanda ko lang yung mga ibang dadalhin niya. At hindi ko na siya sinulyapan pa. Kasi baka hindi ko kayanin. At yun yung pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Sobrang sakit. Pagkakuha pala sa akin nung mag-asawa, dumiretso sila sa pedya. At malala na pala ang sakit ng anak ko. Kung hindi raw nadala agad, masama na ang mangyayari. Niresetahan ng gamot, pinalitan daw ng gatas na mamahalin. Nung nalaman kong okay na siya, ginagamot na. Sobrang saya ko. Pero ang sakit-sakit pala na yung batang nakasanayan mong katabi sa higaan, wala na. Para nga akong baliw eh. Kasi yung mga naiwan niyang gamit, tinatabi ko sa higaan ko. Tapos iyak lang ako ng iyak. Ini-imagine ko nandun pa rin siya. Ilang gabi, ilang buwan, at ilang taon akong nangungulila sa anak ko. Hanggang ngayon nakikibalita pa rin ako sa kanya. Yung umampon sa kanya sobrang bait. At alam kong mahal na mahal siya. Lagi silang nagsasend ng picture ng anak ko. Ang laki na niya. Sobrang talino. Hindi bakas sa mukha ang kahirapan. Alam ko inaalagaan siyang mabuti. At nakakapag-aral siya. Kahit sa ang university niya pagustuhin, makakapag-aral siya doon. Nakakausap ko naman yung mommy niya. Sinasabi naman sa akin na darating ang araw na magkakasama kami ulit. Hahanapin at hahanapin pa rin daw ako ng anak ko. At hindi naman sila magsisinungaling. Sasabihin naman daw nila sa bata na hindi talaga siya nila anak. At ipapakilala din ako. Pero ang gusto lang nila ngayon ay makapag-aral ang anak ko at maging maganda ang kinabukasan. Gaya ng gusto ko. Kaya para sa mga taong hinuhusgahan ako sa mga naging desisyon ko, salamat. Kasi kung kayo ang pinaniniwalaan ko, baka sobrang naghihirap kami ngayon. At baka kung ano pang nangyari sa anak ko. Sige lang. Sige lang. Tawagin niyo na akong walang kwentang ina. Pero para sa akin, isang malaking sakripisyo ang ginawa ko para sa ikakaganda ng buhay ng anak ko. Masakit, sobrang sakit. Pero hindi ako ang unang magulang na piniling ilayo ang anak niya sa piling niya para sa ikabubuti nito. Maraming salamat po.